2 linggo na lang at Semana Santa na sa Barangay Saksi. Kinamusta namin ang mga taga-barangay Dolores sa Taytay Rizal kung saan puspusan na po ang kanilang paghahanda sa nakagawiang sinakulo at penitensya. Saksi si Victoria Tulad. Inabutan kong abala na ang grupo ni Bobby at Luis habang pinaghahandaan ang nakagawian ng senakulo o pagsasadula ng Pasyon ni Cristo sa Barangay Dolores, Taytay Rizal. Kabilang sa mga sinimulan ng ayusin ay ang mga props na karwahe at mga costume. Penitensya, nagsisinakulo, mga paggagawa ng mga altar, yun ang mga tradisyon ng mga taga-Taytay. Halos yun na yung kinalakihan namin eh. Mga nag-umpisa pa niya, mga tatay-tatay namin. Yung baga, salilahi na lang kami na lang nagpapatuloy ng mga kanilang mga panata. Para malaman ng mga tao na kung paano tayo niligtas ng Panginoon sa kasalanan. Puspusan na rin ang paghahanda ng mga magpepenitensya ngayong taon sa pamamagitan ng pagpapalo o hampas dugo. Sa barangay nila, imbes na karaniwang bulyos, kadena ang gagamiting pamalo sa likod. Isa itong Barangay Dolores dito sa Taytay Rizal sa may pinakamaraming namamanata tuwing Semana Santa. Ang grupo nga ng mga kalalakihang ito abalang-abala na sa kanilang paghahanda ng gamit para sa Holy Week. At itong si Kuya Ryan ipapaliwanag sa atin kung paano hinahanda yung kanilang mga gagamitin. Kuya Ryan, paano po ba hinahanda yung mga kadena na gagamitin ninyo sa Semana Santa? Basta bago dumating yung Semana Santa, yan, nakahanda na yan. Tapos bago kami sumalang, nililinis muna namin yung kadena para pagpalo namin, hindi kumapit yung kalawan sa likod namin. Ito po yung kadena na nakababad sa suka? Ito. Bakit sa suka nyo po ibinababad? Kasi yung kalawan niyan, bumibitaw yung kalawan sa suka. Tapos pagdating na sa tubig na lang, pag oras na ang papalo na kami. Mabilis lang daw maghilom ang sugat na dulot ng pagpapalo ng kadena. Pero mag-iiwan pa rin ito ng pilat, gaya ng ipinakita sa akin ni Narayan. Pero ang simbahan, sinabing hindi kailangan na sa ganitong paraan ang pagpepenitensya. Sapat na raw ang pag-aayuno, pagdarasal at pagbibisita iglesia para pagnilayan ng mga kasalanan at pagpapatatag ng relasyon sa may kapal. Ngayon, ang simbahan, kung literal ang penitensya, gaya halimbawa ng magpapako ng krus, gaya halimbawa ng flagellism, dinidiscourage na ng simbahan. Bakit po? Dahil sa sapat na yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo na siya nang nagpapako sa krus, siya na mismo ang nagsakripisyo para sa atin. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.